Hindi ko napansin na nakatulog na pala kami. At nagising ako kinabukasan na wala na sa tabi ko si Ma'am Chelo. Kaya naman agad akong bumangon. Napansin ko ang note na nakapatong sa unan niya. Nasa gym lang ako. Come by when you wake up. Bumangon na ako pagkapasa ko nito. At may nakita akong note sa ibabaw ng damit na nakalagay sa silya. Wear this. Kaya naman agad kong sinuot ang sando at boxer shorts. Saka lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa gym niya. At pagpasok ko sa loob, nakita ko siyang nakasakay sa stationary cycle niya. Hey, good morning. Bati niya sa akin. At nilapitan ko to. Good morning. At hinalikan ko to sa labi. Sorry, nakatulog ako. Ani ko sa kanya. It's okay. Alam ko namang pagod ka eh. Ani niya sa akin kaya tumingin ako sa kanya na masama. Na tumawa lang naman to. Diba isa lang yan last week nung pumunta ako rito? Tanong ko sa kanya. Dahil napansin ko na dalawa ng stationary cycle niya. Oh yeah. Bumili pa ako ng isa para sa'yo. Nakangiting saan niya. Para sa akin? Oo. Come on. Hop in. Yaya niya kaya tumayo ako at sumakay sa cycle. Alright. Hanin niya nung naupo na ako. At nagsimula na ako magpaddle. Ready? Ready saan? Tumawa lang to at kinuha ang remote control ng TV. At pinindot niya to. Biglang dumilim ang picture. At biglang lumabas ang letrang spinning cycle exercise. Ano yan? You'll see. At ang sumunod ay instructor ng isang spinning class. Alright everyone, hop on your cycle and let's start spinning. Sabi ng instructor sa TV. Na nakita ko may dalawang estudyante sa likuran niya. At sumakay na rin sila sa stationary bike. At sinabing, alright. There are 3 poses. First is up. Na pinakita sa amin ng pose na nakatayo to. Habang sumisikad. Na sinunod naman ng dalawa sa likuran niya. Pati na rin si Ma'am Chelo. Kaya naman napagaya na rin ako. Next is the thrust. Nakayuko to na parang nakadapa sa manibela at nakangat ang puwet mo sa ere. And the last pose is stationary. Na nakaupo ka lang sa bisikleta. Alright everyone, let's start spinning. Sabi ng instructor. Nasamigo pa si Ma'am Chelo ng, woohoo! Here we go, Kenny! Napatingin ako sa kanya. At nakita ko sa kanya na nag-e-enjoy to. First pose pa lang nahihirapan na ako. Dahil hindi ako mahilig mag-exercise. At wala rin akong disiplina sa katawan. At hindi ko maiangat ang mabuting sarili ko. Kaya naman tinatawanan ako ni Ma'am Chelo. You're such a weakling, Kenny. Next pose, thrust. Ano nung instructor sa TV
Agad namang pumosisyon si Ma'am Jello. Napatingin tuloy ako sa kanya dahil nakatuwad siya sa bicycle niya. Kenny! Ha? I'm not instructor. Tingin sa harap. Hani niya sa akin kaya naman napahiya ako ng kaunti sa kanya. Kaya naman ginaya ko ang posisyon niya. Remember to adjust your speed according to your level. At nakita kong in-adjust ni Ma'am Jello ang manibela niya. Habang ako naman, nagkukunwari akong napagod. Kahit wala pang 5 minutes kami nagbibisikleta. Kaya naman umupo ako. At sinusulya pa ng nakaumbok niyang likuran. Nang bigla niya akong binato ng towel. Pasaway! Tawag niya sa akin na natawa na lang ako. Makalipas ang kalahating oras, tumigil na ako. Dahil sobrang sakit na ng aking mga hita. Ayoko na. Don't you dare come down from the bike. Galit na wika niya sa akin. Natuloy pa rin to sa pagsunod ng instructor. Masakit na yung hita ko. Reklamo ko sa kanya na tinuro ko pa to. Stay. Keep paddling. Wala akong nagawa. Naupo na lang ako sa bike ko. Natuloy lang sa pagsikad. Habang pinapanood ng instructor sa malaking flat screen niya. We're almost there. Ano ng instructor. At isang music na lang daw. Matatapos na ang session. Come on, Kenny. Come on. Hani sa akin ni Ma'am Jello. Kaya matapos makapagpahinga ng 20 minutos, sumabay na ako uli sa kanya. Na tiniis ang sakit ng hita ko at sakit ng aking likuran hanggang sa natapos ng music nito. Alright, you can all sit down on your bike while paddling for 5 minutes for a cool time. At may sinabi pa to na hindi ko na pinakinggan. Pagtapos ng session, sumigaw si Ma'am Jello. Ooh! Did you enjoy it? Tanong niya sa akin na bumaba na ako sa stationary bike at humiga sa sahig. Hawak-hawak ko ang hita ko dahil sa sakit. Oh, you're such a baby, Kenny. Hani niya sa akin habang nakatayo to sa tabi ko at umiinom ng tubig. Come on, stand up. Nakakapagod pala yun. Hani ko sa kanya habang bumabangon. From now on, this is going to be a routine every Saturday and Sunday. Oh, please. Mabuti pa sundukin mo na lang ako para isang sakit na lang kesa dito. Come on, Kenny. You'll survive. At least maging fit ka. And besides, my punches are going to be even stronger. So better exercise more. Ano niya na tinapik-tapik pa ako sa balikat. Ha? Yun na lamang naisagot ko nang marinig ko to. At natawa lang siya. Maya-maya nakita ko na nagtanggal siya ng dumi. Malapit sa pintuan sa kabilang dulo ng gym. Kaya naman tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa kanya. Napansin naman niya ako. Kaya kumikembot pa siyang tinatanggal ang cycling shorts niya.
at binato sa akin nung nasa harapan niya na ako. Come on, tanggalin mo na rin yan. Wika niya kaya mabilis naman akong sumunod. Napawaw na lang ako nung makita ko siyang wala nagsaplot at sinundan ko siya. Pagpasok ko'y may nakita akong mahabang upuan at sa loob parang may uling sa gitna. Sauna? Yup, sit over there. At sinara niya na ang pinto. Nagbuo siya ng tubig sa uling at nagsimula na itong umusok at uminit agad ang paligid. Saka siya naupo sa tabi ko na pareho kaming walang saplot sa loob ng sauna. Napansin ko na ninanamnam niya to. Ang init. Ani ko sa kanya. That's the purpose, Kenny. Para mag-sweat ka. Aray, ang init. Shh. Halikan mo ko. Mahinang sabi niya sa akin. Kaya naman umarap ako sa kanya. At naghalikan kaming dalawa. Nagyakapan pa kami. Hanggang si dumudulas sa mga kamay namin dahil sa pawis. At lalong uminit ang aming mga katawan dahil sa init ng kwarto. Sobrang init na rito. Ani ko sa kanya. Tara, swimming na lang tayo. At binuksan niya ang bintana para lumabas ang init sa sauna. Nakatapos lang kami naglakad sa hallway papunta sa kabilang side ng condo at tumalon sa swimming pool. Nagyakapan kami sa mababaw na parte ng pool at muli kami naghalikan. Pinulupot pa niya ang mga paa sa bewang ko. At sakto namang tumutusok ang ulo ng alaga ko sa kanyang ibaba. Napatili naman ng marahan si Jello. Kaya naman sinugunduhan ko na. Pumwesto kami sa may gilid. At doon na naging mainit ang mga tigbo. At ilang minuto pa ang nakalipas. Sabay na naming naabot ang sukdulan. Ang saya. Ani ko sa kanya na bumangon siya ng kaunti at ngumiti sa akin. Humiga naman ako sa kanyang tabi. Agad naman siyang tumagilid at dumantay sa akin. Ginawa niyang una ng aking braso. Naghahaming to. Tila nagmumuni-muni sa aking braso. Habang inihimas-himas ko naman ang kanyang likuran. Dahilan para lalo pa siyang dumikit sa akin. Nakahiga lang kami sa gilid ng pool. Habang nasa tubig ang mga paa namin. Maya-may tumingin siya sa akin. Bakit? Kailangan mo na magpagupit. Ang haba na ng buhok mo. Kaya naman napahawak ako sa aking buhok at tinignan ko to. Sakto lang naman ang haba ah. No, you need a haircut. At bumangon siya at tumayo. Come, let me cut your hair. Ha? Ikaw? Yeah, come on. On second thought, sabi niya sa akin. Kasalukuyan kami naglalakad sa hallway, papunta sa sala.
I'm hungry. Nakangiting sabi niya sa akin na natawa lang ako. Para kasi tong bata na hinawakan pa ang tiyan niya at pinaikot-ikot ang kanyang kamay. Then let's eat. Pumunta kami ng kusina at naghanda ng makakain. At pagkatapos namin kumain, nag-shower kaming dalawa ng pinalaguan pa niya ako. At ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Nakaisang round pa kami sa shower bago kami lumabas rito. Naka-bathrobe lang kami nang maupo sa sofa habang nanonood ng TV. Sobrang laki talaga ng kondo mo. Siyempre, gusto ko kasi ng malaki. Nasanay kasi ako dahil mansyon ang tinirahan ko dati. Ganun? Sinong inang nakatira sa mansyon nyo? Yung papa ko. Did you know that I'm half Filipina, half Spaniard? Talaga? Hindi ko kasi makita eh. Ano niya na sinampal niya ako sa balikat. Kaya naman natawa lang ako. Alam ko no. Ako pa. Paano mo naman nalaman? Tanong niya sa akin na sinubuhan ako ng grapes. Yung 3, kinuwento nila sa akin. Your Dama's friends? They are. Oh my God, Kenny. The trouble they are causing me. Hindi naman siguro nila sinasadya. May love problem kasi si Jet. Nag-away yata sila ng girlfriend niya, si Tina. Well, dapat hindi niya dinadala sa work yun. Inis na sabi niya sa akin. How about you? Ha? Anong ako? Tanong ko sa kanya. Humarap siya sa akin at sinabing, paano kung mag-away kayo ng girlfriend mo? Maapektuhan din ba ang function mo sa work? Seryosong tanong niya. Hindi. Diretso kong sagot sa kanya. How can you say that? 1, my girlfriend will kick my ass. And 2, she will kick my ass kung magkamali-mali ang report ko. Nanik ko sa kanya. Nang bigla siyang napaisip at tumingin sa akin. Oh, shut up. I won't kick your ass. Natawa na lang ako sa sinabi niya. I don't need to kick your ass. You know why? Your ass has already been bruising from the last beating that I gave you. Pareho kami natawa sa sinabi niya. At sinubuhan ko siya ng grapes. Nakinagat pa niya ang daliri ko. Maya-may kumandong siya sa akin at naghalikan kaming dalawa. Nilaro-laro ng daliri niya ang buhok ko. At nang tumingala siya, hinalikan ko siya sa leeg. Dinig na dinig ko ang kanyang halinghing. Yumuko siya at muli kami naghalikan. You know what, Kenny? What? It's time for me to cut your hair. Hani niya, tumayo siya. Saka pumunta ng kwarto. At paglabas nito, meron na siyang dalang maliit na bag. Hinila niya ako papunta sa pintuan
at lumabas kami ng kondo niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami. At dali-dali niyang pinindot ang button at bumukas ang pinto ng elevator. You'll see. Hani niya at sumakay na kami sa loob at umakyat pataas ang elevator. Mga ilang floor lang din hanggang sa humintuto. At nang bumukas na to, sumalubong sa amin ang sinag ng araw. Nasa rooftop tayo? Yeah, my own personal garden. Hani niya nang lumabas kami ng elevator at nakita ko na may garden nga to. Wow! Ikaw ang gumawa ng garden na to? Ngumiti siya sa akin at inila niya ako papunta sa gitna. Doon ko nakita ang buong garden niya na nakapalibot sa buong rooftop. I grow my own vegetables, Kenny. Ani niya sa akin, nakita ko nga mga kamatis rito, peppers, eggplant, at okra. Ani ko na natawa siya. Yeah, and here's my pride and joy. Turo niya sa nakahilerang mga pulang rosas. Teka, ito yung nakikita ko sa office mo ah. You thought I bought flowers for my office? Oo. No, I grow them here in my garden. Here. Tawag niya sa akin. Ninigay niya sa gitna ng garden niya ang upuan at pinaupo ako rito. Sure ka ba na marunong ka maggupit? Takot kong tanong sa kanya. Of course. Trust me. Okay. And if anything goes wrong, madali lang naman kalbuhin ka. Diba, Kenny? Wag! Sabi ko agad sa kanya. Muntik niya na ako makalbo. Pero nang matapos niya na akong gupitan, nakahinga na ako ng maluwag at pinakita niya sa akin ang buhok ko. Wow! You like it? Yeah, thanks. Nani ko sa kanya na hinalikan niya ako sa labi. Told you, I'm good. Malapit mo na nga akong makalbo eh. That was my last resort. Natatawang sabi niya. Pagtapos ay tumambay pa kami sa garden niya habang nakaupo sa malaking beach chair. Ang ganda rito. Maaliwalas. Mahangin. Yeah. After all, we're on the 6th floor. Maya-maya napansin ko na dumidilim, na parang uulan. Kailangan na natin bumalik sa loob. Ani ko sa kanya. At nag-agree naman siya dahil lumakas na rin ang hangin. At lalo pang dumilim ang langit. Sakto ang pagbalik namin sa kondo dahil bumagsak ang malakas na ulan sa labas. Good timing. Hani niya sa akin. At nanood kami ng TV sa sala habang nakahiga kami sa sofa. Napatingin ako bigla sa orasan. Mag-alas 5 na pala ng hapon. Ang bilis ng oras. Sabi ko sa kanya. Naumikot siya at tumarap sa akin. Oo nga eh.
Sinubsob niya ang mukha niya sa dibdib ko at yumakap siya ng mahigpit. Do you want to take a nap? Tanong ko sa kanya. Pero pagtingin ko sa kanya, nakatulog na pala. Napagod siguro sa buong araw naming activities. Hani ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang magandang mukha. Hinayaan ko lang siyang matulog. At nanood pa ako ng TV. Ngunit ilang sandali nakatulog na rin ako. Nagising ako nang gumalaw siya. At kita kong himig na himig pa rin siyang natutulog. Kaya naman inabot ko yung phone ko para tingnan yung oras. Mag-alas 8 na pala ng gabi. At parang tumila na rin ang ulan sa labas. Cello? Cello? Gising na. Ginising ko siya habang hinahalikan ko siya sa noo. At ilang sandali bumuka na rin ang kanyang mga mata. At tumingin siya sa akin. Lalo lang ako na in love sa kanya nung makita ko siyang bagong gising. Nanginitian niya ako. Sorry, Kenny. Nakatulog ako. Okay lang. Nakatulog din naman ako eh. Sabi ko sa kanya na hinahalikan ko pa sa labi. What time is it? Mag-alas 8 na. Sagot ko sa kanya. Kaya naman bumangon siya at pumatong sa ibabaw ko. I'm still sleepy. Lambing niya sa akin. Kaya naman niyakap ko siya at hinalikan sa labi. Then let's sleep for a while. At pagkasabi ko noon, nabangiti siya at yumakap sa akin. Nakabathroom pa rin kaming dalawa. At napansin ko na parang may bumukas sa kanya nung pumatong siya sa ibabaw ko. Naramdaman kong nasa ibaba niya na dumikit sa ibaba ko. Tinig kong galing sa kanya. Nabumangon ang ulo niya at tumingin sa akin. What's wrong? Tanong niya. At bigla siyang napangiti. Ang init mo talaga, Kenny. Mahinang sabi niya sa akin. Natawa na lang ako. Hindi ko mapigilan eh. Hi, Kenny. Ano niya tumupunta sa ibabaw ko at hinilang tali ng bathrobe ko. Sa kanya binuksan. Sinuguban niya ako sa labi. Hanggang sa nagmainit na mga tagpo namin ni Cello. Ibang klaseng pagpapaligay ang nagawa namin ni Cello sa mga oras na yon. At ilang sandali pa, naabot na namin ang sukdulan. Hingal na hingal ako nang matapos. Habang si Cello ay nakatulog na sa ibabaw ko. Parang hinimatay pa ang hatang baby ko. Natawa na lang ako at niyakap ko na lang siya. At hinayaan ko siyang matulog. Hinalikan ko siya sa noo. At kinuha ang bathrobe para gawing kumot. At natulog na rin ako. Madali akong nagising nang gumalaw siya sa aking ibabaw. Hey. Mahinang bati ko sa kanya. Tumingin pa siya sa paligid bago siya sumagot sa akin. Hey. Anong nangyari sa'yo? Nakangiting tanong ko sa kanya. Oh God! I pass out! Natatawang sabi niya. Kita ko nga eh. Tinulugan mo ko. What time is it? Kaya naman tinignan ko ang phone ko. Mag-alas 6 na pala ng umaga.
Almost 6. Oh, pinaligaya mo ako ng sobra kagabi, Kenny. Aning niya na hiniga niya muli ang ulo niya sa dibdib ko. Yeah, you pass out on me, baby. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa akin. Baby? Yeah, baby. Why are you calling me baby? Hindi mo ata napansin na tinawag mo akong baby kagabi. No, I didn't. Yes, you did, baby. At tinalikan ko siya sa labi. Whatever. Sagot niya sa akin. Maya-maya lumipat na kami sa kwarto. At naghalikan pa kami bago muling natulog. Tanghali na nagmagising kami. At gaya kahapon, muli kami nag-spin class dalawa. Na parang walang kapaguran to na nagbibisikleta kami sa gym niya. 15 minutos pa nga lang kami sa spin class. Bumagsak na ako sa floor mat. Dahil ubos na agad ang lakas ko. Come on, Kenny. Get your butt up and spin. Hindi na. Ihiga na lang muna ako dito. At nung matapos na kami, muli kami nagsauna. At gaya kahapon, naghalikan kami at naligo sa pool pagkatapos. Ang sarap ng weekend ko kasama si Ma'am Jello. At tila ayaw niya ring matapos ang weekend namin to. Wala kaming saplot na dalawa habang kumakain sa kusina. Na nakakandong pa to habang sinusubuan ako. Nanonood ng TV habang nakakadil sa sofa. O di kaya namimitas ng gulay sa garden niya habang naka-bathrobe. Para kaming si Adan at si Eva sa kondo niya. Na walang pakialam kung anong nangyayari sa labas ng kondo niya. Halos oras-oras kami nagpapaligaya rito. Masaya ako sa piling ni Ma'am Jello. Masasabi ko na ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Naging komportable kami sa isa't isa. Na sa tuwing nagpapaligaya kami, hindi na kami gumagamit ng proteksyon. Naging malalim na ang pagsasamahan namin. Para kaming mag-asawa sa kondo niya. Pero nung dumating na ang hapon ng linggo, nalungkot siya dahil uuwi na ako. Kailangan nani ko sa kanya. Hatid kita kahit late. Maintindihan naman nila yun. Hanin niya sa akin. Hindi pwede, baby. Baby ka dyan. Natawa na lang ako sa reaksyon niya. Binaba niya ako sa kanto malapit sa bahay namin. At saktong walang tao. Kaya nagtagpo pa ang aming mga labi bago ako lumabas ng kotse. See you tomorrow, baby. Baby ka dyan. Nanay niya at ngumiti sa akin at sinabing, see you tomorrow, baby. Napangiti ako at natuwa sa narinig ko. Hanggang sa tuluyan nang umalis si Ma'am Jello. At habang naglalakad ako pa uwi sa amin, nagbabalik na ako sa mga nangyari sa amin ng weekend. Masakit man sa umpisang weekend ko. Sulit naman dahil sa wakas nalaman ko kung ano ako sa buhay ni Ma'am Jello. At alam na rin niya kung ano siya sa buhay ko. Habang naglalakad ako'y nakita akong madilim na ulap na papalapit sa amin. Naku, ulan ata. Sana hindi na muna ito bumagsak at hintayin na muna na makauwi si Jello sa kondo niya.
Nag-aalala ako sa kanya dahil baka maabutan siya ng ulan. Pero ang hindi ko alam, may parating palang bagyo sa buhay ko. Bagyong hindi inaasahan na bigla nalang susulpot na walang pamahiin. Pagdating ko sa amin, sinalubong ako ng papa ko at pansin ko na nag-aalala to sa akin. Magandang gabi po, pa. Bati ko sa kanya at nagmano ako. Mag-usap tayo. Pasok ka sa loob. Bakit po? At nung pagpasok ko sa loob, nagulat na lang ako sa aking nakita. May bisita tayo. Kanina pa yan naghihintay sa'yo. Karen? Hi Ken. Welcome home. At sinara na ni Papa ang pinto ng bahay. Sakto din ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas.